Thank you mga kaibon. Maraming salamat po. Welcome back sa YouTube channel natin. Kumusta po kayong lahat mga kaibon? For today's video, sasagot tayo ng mga katanungan ng mga kaibon natin. Medyo marami-rami yung katanungan sa atin ng kaibon natin. Kaya po ang ginawa ko halos kasi iisa lang naman yung punto ng mga katanungan nila. Inisang sagot ko na lang po para mas lalong maintindihan at maunawaan ng mga kaibon natin na nagtatanong. At yung mga kaibon natin na nanonood, sana po magkaroon kayo ng konting kaalaman at konting idea. Ito po yung unang katanungan ng kaibon natin. Ang tanong, bakit daw ba kailangan paliguan ng sabay yung pinagpapares bago ilagay sa breeding cage? Yung pangalawa na katanungan sa atin ng kaibon natin, gaano daw ba kaepekto ang ganitong pamamaraan? Meron naman tayong kaibon ang nagtatanong, 100% na daw ba na sure magpapares ang dalawang bagong pinagpapares kapag pinaliguan ng sabay bago ipasok sa breeding cage? Mga kaibon, disclaimer lang po, ang isi-share ko dito ay base lamang ito sa kaalaman ko at karanasan ko sa pag-aalaga po ng mga ibon. Mga kaibon, hindi ko po masasabi, kahit po na-experience ko ang mga ganito, hindi ko po masasabi na 100% na sure na magpapares yung dalawa kapag meron tayong bagong pinagpapares tapos pinaliguan natin ng sabay. Hindi po natin masasabi yan na 100% sure na magpapares silang dalawa. Para sa akin, sa tingin ko, parang 50-50. Meron kasing mga pinagpapares na kapag pinaliguan mo ng sabay tapos nilagay mo na sila sa breeding cage, talagang nagpapares, lalo kung talagang matured na. Kahit pa bago silang kumbaga bago silang magkasama, bago natin silang pinagpares, talagang nagpapares. Meron naman na kapag pinaliguan natin ng sabay, nilagay sa breeding cage, meron talaga at meron na hindi nagpapares. Talagang napakahirap, lalo na po kung yung hen sobrang tapang at yung hen ang hirap parisan, talagang hindi po nagpapares. Swertihan lang din, kaya po nasasabi ko na 50-50 dahil merong nagpapares agad, meron naman talagang ang hirap or hindi talaga nagpapares agad or talagang hindi nagpapares. Regarding naman dito sa katanungan kung gaano ba siya kaepektibo kapag nagpares tayo ng bago tapos sabay natin silang pinaliguan at nilagay sa breeding cage, gaano ba kaepektibo? Alam nyo mga kaibon na meron din talagang minsan na kapag yung pinagpares natin, pinaliguan natin ng sabay at kumbaga okay yung pagsasama nilang dalawa, talagang masasabi natin na epektibo. Pero yun nga, 50-50 pa rin dahil meron talagang nagpapares agad at merong hindi. Ngayon mga kaibon, doon tayo sa tanong na kung bakit ba ginagawa ang pagliligo bago ilagay sa breeding cage, lalo na po doon sa mga bagong pinagpapares at lalong lalo na doon sa mga alaga natin na mga merong previous na kapares. Ito kasi po ang purpose dyan. Kaya po yan pinapaliguan ng sabay at lalo na po kung meron silang mga previous na kapares, dahil po ang pagpapaligo ng yan, ang purpose niyan, maging isa yung amoy nila para po hindi nila kumbaga yung halimbawa yung hen, yung amoy niya kapag dumikit siya sa kak, ganun din. Kumbaga di siya maninibago, kumbaga pareho yung amoy nila. Kasi po kapag merong mga previous partner na kapares, minsan yun ang naaamoy nila mga kaibon. Kaya po hindi agad nagpapares, lalo na po kung hindi naman nailayo yung pinagbiyak mo, nandyan pa rin, naririnig yung huni. At talagang mga kaibon,
naaamoy niya po yan. Kaya po kapag yung bago natin na pinares sa kanya, kapag ibang amoy, yun na po minsan na nag-aaway, naghahabulan, lalo na po kung nandyan lang yung previous partner na naririnig yung huni. Kapag naamoy niya yan, talagang maninibago na iba na yung kasama niya, diyan na po yan magsisimulaan na mag-aaway. So sa pagpapaligo kasi, ginagawa po yan para maging isa na yung amoy nila. Ako mga kaibon, hindi po ako basta-basta nagpapaligo ng tubig lang. Kinakailangan po meron tayong halo para yung amoy talaga ng previous partner nila mawala. Ang ginagamit ko po mga kaibon, yung shampoo na pangpaligo po ng mga manok, yung wash out. Lalagay ako ng konting-konti lang noon, halos isang patak lang or dalawa sa malit na bote. I-shake ko, lagyan ng tubig, tapos lagyan ng wash out, 2 patak, sabay i-shake. Saka ko po yan pinapaliguan yung mga alaga natin. Maganda rin kasi yung wash out mga kaibon, kasi medyo matapang yung amoy niya. Talagang mawawala yung amoy ng mga previous na kapares nila. Bukod doon, napakaganda ng wash out kasi yung mga kuto ng alaga natin talagang matatanggal, mamamatay kapag pinaliguan natin sila. At dahil napag-usapan din natin to, isingit na lang din natin sa mga alaga po natin na yung parang nakakalbo na sa kamot dahil baka sa kuto yan. Yan po ang tanging paraan na gagawin po ninyo. Paliguan nyo po ng tubig na mayroong wash out para po mamatay yung mga kuto-kuto sa katawan, sa balahibo, para hindi na po kamot ng kamot. So yan po ang pinapaligo ko mga kaibon sa mga pinagpapares natin. At yan din ang tanging sagot ko po doon sa mga kaibon natin na nagtatanong patungkol po dito. Siguro marami tayong mga kaibon na bagong pasok sa larangan ng pag-aalaga. Siguro marami po ang nagpapares-pares ngayon, kaya siguro marami tayong katanungan tungkol dito. So importante rin po ang pagpapaligo sa mga alaga natin. Yun lang po ang masasabi ko, 50-50. Meron talagang magpapares at meron naman talagang ang hirap parisan, lalo kung matapang ang hen mga kaibon. At additional tips ko po na napaka-importante, lalong-lalo na po sa mga bagong pasok sa larangan ng pag-aalaga ng mga ibon. Kapag po nagpapares kayo ng mga ibon, wag nyong iiwanan. Wag nyo po yan iiwanan. Iwanan nyo po yan kapag alam na po ninyo na hindi naghahabulan, hindi nag-aaway. Lalong-lalo na po kung medyo may kaliitan yung breeding cage po ninyo. Wag nyo pong iiwanan ng basta-basta, kasi po may mga pagkakataon na nakakakuha tayo or nakapagpares tayo ng napakatapang na hen. Ayaw parisan yung kak. Kapag di yan nagustuhan ng hen, hahabulin niya yan. Hahabulin niya yan hanggang sa madali niya. So kapag hindi natin nabantayan, talagang sayang, baka madisgrasya yung kak. Kaya kung bago pa lang na pinagpapares ninyo, tingnan ninyo mga kaibon. Kapag hindi sila nag-aaway, pwede po ninyo yan iwan-iwanan pag hindi na nag-aaway. Pero kung nag-aaway, naghahabulan, yan po ay bantayan. Pero para sa akin, sa unang arangkada pa lang ng pagpapares, nakita mo na naghahabulan at nag-aaway, biyakin mo na agad. Ayaw ng hen yan. Sigurado yan, ayaw niya yan. Kaya niya yan hinahabol dahil hindi niya yan gusto. Kung meron kang available na pwedeng ipares na iba, palitan mo para ma-save mo na yung isa. Kasi kung hayaan mo lang yan dyan, may mga hen na kunyari okay sila, okay na yung dalawa, hindi naman hinahabol ng hen, pero mamaya kapag inabot naman yung hen ng kaanuhan niya, hahabulin yung kak, baka matuluyan. Kaya po sa mga nagpapares, reminder ko lang, napaka-importante nito na wag ninyong iwanan ng basta-basta. Kapag nagpapares yung dalawa, nagpuputukan, nagtatabi, okay yan. Pero kung talagang naghahabulan, tanggalin nyo po yung kak. Madidisgrasya po yan kapag hindi po ninyo nabantayan. So doon sa mga kaibon natin,
na nagtatanong patungkol po dito. Sana po nasagot ko ng maayos yung katanungan po ninyo, at sa mga kaibon natin dyan na nanonood, maraming salamat po. Sana po nagkaroon kayo ng konting kaalaman at konting idea. Hanggang dito muna yung video natin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Happy birthday po sa ating lahat. God bless po sa ating lahat mga kaibon. Thank you po.